Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jane Ocoma. Dito lang din po ako sa may Galaxy. Kapitbahay po ako ng si Elizabeth Pait po. Na dati ko pong barkada yan dati. Ngayon po, mortal na po kami magkaaway niyan. Dahil po lagi akong chinichismis niya na ako daw pokpok. Ako daw po yung pokpok ng Galaxy. Hindi ko lang po siya pinapatulan. Sa bagay po, marami naman po talagang chismis dito yan. Halos lahat po ng katulong dito yata na chismis niya. Wala lang lakas ng loob na labanan siya. Kasi nga, mayaman. Mayaman yan eh. Parang takot yata yung ibang patulan siya. Sabi, yung owner na daw siya. Madami po. Hindi lang po mga kasambayang pinag-iinitin pati homeowner. Dati nga po, tinatawag niya amo ko, walang delikadesa, chinichismis niya amo ko. Pero hindi ko naman po pinaparating sa amo ko kasi po, yung amo ko may sakit po yan sa puso, bawal po siya ma-stress. 2018 po yata, kung tama ba ako, na chismis sa akin yan na yung daw dinadala kong bata dyan. Kung sino daw po ama, pinoproblema niya po kung sino ama. Sinisismis niya na sa asawa ko ba daw talaga yan. Ganon. Pinoproblema pa niya yan. Pinakalat niya. Kaya noon na-depress ako talaga, na-stress ako. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Gusto ko na siyang patulan, inawat ako ng amo ko. Kasi sabi ng amo ko, pag yan pinatulan ko, madisgrasya ko siya o di kaya ako madisgrasya, parehas lang problema. Yan, nakinig naman ako sa amo. Kasi po ako dito kasambay ako 24 years na po akong kasambay ng amo ko. Hindi po ako pokpok tulad ng tawag niya sa akin na pokpok daw po ako ng Galaxy. Okay lang yun, pinapalagpas ko yun. Ang hindi ko lang po talaga kaya, hindi ko matanggap yung kina-question niya yung sino ama ng dinadala kong bata. Sa totoo lang sir, wala naman silang pakialam sa buhay ko eh. Wala siyang pakialam kahit anong gawin ko sa buhay ko. Wala siyang pakialam. Ngayon, pumunta ako ng PAW kasi gusto ko sana magdemanda dyan sa babaeng yan. Kasi sobra na ang paninira sa pagkatao ko niyan. Ngayon naman, sabi ng mister ko, wag ko na daw patulan kasi libangan na lang daw yung abit na yan na ganyan eh. Parang kulang sa aruga yata ng asawa yan. Nagpaplaning na siguro. Ganun. Pero kilala po dito sa lugar namin yan na chismosa talaga. Ngayon nagulat po ako sir. Kasi nasanay ako na mga kasambahay lang pinag-iinitan yan. Meron din sa kabilang street namin. Kabit din daw ng amo. Chinichismis niya palagi. Inaapi niya. Pinag-iinitan niya. Pag nasa salubong niya sa daan, dinuduraan niya harap-harapan. Tumudura sa harap. Bastos. Dumadaing sa akin sir kasi yung mga nakakalaban yan sir, dumadaing talaga sa akin yan kasi alam nila dati ka-close ko yan tapos naging kalabang kami, kaya nagkaroon sila ng lakas ng loob magkwento sa akin kasi siguro may inang payo ganun. Ngayon nagulat ako sir, homeowner tinitira yan namin na si Sir Bal. May nakausap ako kailan lang po, sabi sa akin lumalala ang away ng Abit ni Sir Baldaw at saka ni Abit. Sabi ko, bakit? Dahil lang dun sa kabit ni Sir Bal. Kabit? Paano naging kabit yan? Matagal nang hiwalay si Sir Bal tapos nag-asawa ulit. Hindi kabit yan. Kung ganun. Hindi naman yan kasi palagi po yan, may pangalan po yung tao, sir. May pangalang Christina. Nauuso lang po yung kabit ni Sir Bal tawag kasi yun po ang inaano ni Abit sa mga tao dito. Sa kanila dyan, nandiyan na pala yung kabit ni Sir Bal, kabit ni Sir Bal, kabit ni Sir Bal. Nabanggit po sa akin po ng kasambahay ni Sir Bal kasi kami nan, ka-close kami, nagbibigayan kami ng halaman. Magandang itatanim. Nabanggit sa akin. Nung pong nabanggit sa akin na ganito, may gulo nga nung ganyan. Sabi ko,
Ay, kaya pala hindi ko na nakikita si Christina nagja-jogging, nagbabike, or pinapasya yung alagang aso. Yung pala, natutroma na sa chismis ni Abet. Walang magawa talaga yung babae niya. Ako nga, yung dapat dinidemanda ko yung dati, hindi lang natuloy kasi dalawa umaawat sa akin. Walang kwentang patulan. Chismosa. Lahat ng tao may nasasabi. Kabit siya ni ano, ganito. Pero hindi niya mapatunayang kabit. Ako, pukpok ng galaxy. 24 years na akong kasambay ng amo ko. Pero nung pag siya, nang bastos sila dyan, sanay namang bastos siya, sanay namang bully, pagka sinita, nagdi-deny, di aamin. Kung ano-anong, kasi nungalingan ikakwento na naman. Makalusot lang. Pero pag siya, napagsabihan lang ni Sir Bal na kaya lagi sa barangay, chismosa. Aba, umapila. Paninirang puri. Paano na, ikaw ang sumisira ng puri mo. Kami nga, oh. Pinapasa Diyos ka na lang namin, marami kami. Takot lang. Ayaw lang lumabas. Ayaw lang ma-stress. Natatakot, papakapag-initan mo. Siga ka eh. Pero ako talaga, nung nalaman ko talaga dito kay nag-recommend ako sa sarili ko, gusto ko talagang mag-stigo. Barangay pa lang. Gusto kong nito sa taong to na itahimik mo naman yung buhay mo. Maawa ka sa mga tao na nasaktan mo. Ganun yun. Tigilan mo yung tao. Amo ko nga, pinag-iinitan mo. Hindi mo nga halos nakasama yan eh. Sir, sana sana si Christina mabalik sa normal yung buhay niya. Sinira nito babaeng to. Dito, may sinasabi na namang kabit. Nakita daw sa labas, ganito ganyan. Ang daming chismis yan dito. Sayang nga, hindi ko natuloy ang demanda dito sa babaeng to eh. Palagi na lang niyang pinag-iinitan dito si Christina. Bago po ako magtapos sir, gusto ko po sabihin sa inyo, ako po kasambay, hindi po ako pukpok. At ang tunay na ama po ng baby ko, yung asawa ko lang talaga. Ngayon, problema na ni Abit dyan, kung maraming lalaki pumapasok sa isip ko, sultatin ng anak ko, bahala siya. Pinapasa Diyos na lang namin sa sir. Pero sana dito kay Christina, kahit pa paano, matulungan ko siya. Gusto ko sumama nga sa inyo dyan eh. Kaso lang, maraming salamat po. Sana po